What's up you guys? I'm back. I'm so excited sa video na to kasi ang tagal kong hindi nag-sit down and talk sa inyo and also nag-review at the same time ng product sa inyo. So super excited ako ngayon kasi feeling ko rejuvenated talaga ako ng bonggang-bongga after all the travels at bakasyon na ginawa ko and soul searching and my banks of course kasama na rin yan. And so super excited ako to sit down and talk to you guys. So I'm back with a new video na makakatulong sa inyo kung paano magpahaba ng pilik mata. Alam nyo, etong pilik mata ko talagang kakapiranggot. Iilan lang actually. Mga 10 piraso lang sila, ganun kakaunti lang. Ganun kakaunti yung aking pilik mata. So bilang na bilang nyo lang. And talagang ako, isa sa mga frustration ko yung alam nyo kasi minsan gandang-ganda ka sa taong sobrang haba ng pilik mata and diba, minsan gusto mo talagang ma-achieve yun. And ako personally, talagang naghanap at nagtry ako ng mga products na pampahaba ng pilik mata. Kasi nga isa yan sa mga frustration ko. Eh, hindi naman ako makapag-extensions kasi unang-una, napaka-high maintenance ng extension. Pangalawa, hassle, lalo na pag naglalagas na. Pangatlo, sobrang mahal. So, rather than magpa-extension ako, might as well, maghanap na ako ng for the long time na gamit na makakatulong sa akin na pag ginamit ko siya, kung humaba yung pilik mata ko, hindi na babalik sa dati. So, yun ang i-discuss ko sa inyo ngayon kung ano yung mga produkto na nakatulong sa akin sa pagpahaba ng pilik mata ko. But again, yung pilik mata ko, hindi pa rin ganun kahaba. Pero kung i-compare nyo yung pilik mata ko noon at ngayon, malaki na ang difference. Siguro mga 0.5 cm ang difference ng pilik mata ko noon at saka yung lago niya iba na ngayon compare sa dati. Itong mga i-discuss ko sa inyo talagang proven and tested ng yours truly at nakatulong talaga sa akin na I'm hoping na makatulong din sa inyo kasi iba talaga ang dating na mahaba ang pilik mata eh. Parang nakaka-gorgeous ang dating, di ba? Nakaka-gorgeous, nakaka-fresh, tapos magdi-DIY ka na lang ng eyelash firm which ililink ko down in the description box or dito. Makikita nyo yan dyan. I-check nyo kasi makakatulong siya sa inyo dun sa mga gusto magpaganda ng pilik mata pero wala masyadong budget. Eto, makakatulong yung video. So, go ahead and check it out. Anyway, so, isa-isahin na natin ang mga produkto na nakatulong sa akin pilik mata. Bago natin puntahan yung mga produkto na yun, disclaimer lang. Itong mga products na to, again, tried and tested ng yours truly or ginamit ko na siya, nagamit ko na siya. Kung merong kagaya ng video na to, wala akong pinagayahan na video. This is truly my experience and my experience alone. So, kung may kagaya tong video na to, I don't mean to copyright. Ito, tested ko naman talaga sila. Wala akong pinagayahan whatsoever. Pangalawa, again, iba-iba tayo. Merong mabilis magpahaba ng pilik mata. Merong mabagal. Ako personally, mabagal yung paghaba ng pilik mata ko. But then again, yung trinay ng mga kaibigan ko, mabilis sa kanila. Yung mga ganun. So, iba-iba tayo. Merong mga produkto dito na mas mabilis magpahaba sa inyo, mabagal sa akin, or vice versa. And itong mga products na i-mention ko, iba-iba sila. May mabilis magpahaba, may mabagal. So, i-discuss ko rin yan sa inyo. Unang-una is castor oil. May review ako nito. If you want to check it out, ililink ko ulit dito or sa description box, ilalagay ko yung link ng aking review ng castor oil. At sa lahat ng product na i-mention ko, siya yung pinakasikat talaga in terms of pampahaba at pampalago ng buhok sa pilik mata or anywhere else. Kasi ginagamit din siya sa buhok, ginagamit siya sa kilay, pampalago. So, ang castor oil, ganun talaga ang use niya, makatulong magpalago ng buhok. Out of the bunch na i-mention ko today, siya yung pinakamabilis magpatubo ng buhok and also nakatulong siya sa aking pilik mata, nakatulong din siya sa aking kilay. Other than that, wala na akong pinagamitan kasi ayoko na magpalago ng buhok ko kasi malago na siya and ayoko naman ilagay siya elsewhere kasi ayoko naman tumubo ang mga buhok sa mga unwanted areas. If you want to check it out, ilalagay ko dito or sa description box yung video na yon kasi baka gusto nyo ng full-on review at differences. So, go ahead and check it out. Kasi siya ang pinakasikat kasi siya talaga ang intended for hair para mas sumaba ang buhok, magpalago ng buhok. So, ito talaga masasuggest ko sa inyo. Further discussion kasi alam nyo naman na ito ang unang-unang sasabihin ko. So, go ahead and check castor oil. Pangalawa, at feeling ko pangalawa din in terms of pagpahaba ng pilik mata ko at kilay or overall is aloe vera. Okay, unexpected to kasi alam niyo naman, nag-review ako ng aloe vera, di ba? Aloe vera water, aloe vera gel. And hindi ko intensyon na magpahaba ng buhok gamit sa kanya. Ang intensyon ko is for my skin.
Kasi pag gumagamit ako ng aloe vera, talagang kumikinis ng pakiramdam ng skin ko. Yung parang walang tigidig-tigidig, walang masyadong texture yung face ko, kaya maganda siya sa akin. Ang ginagamit ko is Mumuso ito. And meron ako for everyday na aloe vera water weight. Ito naman ang aking aloe vera water na everyday, every morning, and every night ko ginagamit. So yun lang talaga ang main purpose ng aking aloe vera is yung pampaganda ng skin. However, napansin ko, without searching anything napansin ko na humahaba, kumakapal din yung pilik mata, yung aking kilay. So, chinek ko rin yung pilik mata ko kasi baka humahaba. At humahaba nga. Ngayon, tsaka ako nag-research na talagang nakakatulong pala ng aloe vera in terms of hair. Nakakalago siya kasi yun yung mga sinauna, yung mga dati-dati pa, alam nyo naman noon, hindi ganun ka-high-tech and hindi ganun karami. Ginagamit na pala talaga ang aloe vera sa buhok. So, I didn't know that. Medyo hindi ko alam yun, kaya medyo na-shock ako. So, nung ni-research ko, ganun pala siya, nakakatulong pala siya sa paglago ng buhok at pagpahaba at the same time. So, yun ang naging resulta niya sa akin. So, lagi ko na siyang ginagamit. Actually, eto ngayon, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Pero, eto ang ginagamit ko sa aking minsan, pag wala na akong mga product, katulad wala na ako ngayon. Katulad ngayon, wala na akong castor oil. Siya yung gagamitin ko, ilalagay ko lang. Yung gel mismo ha, kasi ito concentrated. Unlike the water, kasi ito very general, parang toner ang dating niya. Makapal, thick yung condense yung product na pag nilagay nyo, talagang So, nilalagay ko siya sa aking pilik mata at dito sa aking area para makahaba ng buhok. So, castor oil is still the best. Ito kung silang dalawa, pangalawa lang to mahabol kay castor oil, pero nakakatulong siya. Makikita nyo talaga. Ito actually, ang nagpabongga ng haba ng pilik mata ko kasi more than, I think, mga 2 years ko na tong gamit. So, siya talaga. Kasi yung castor oil, I think ginamit ko lang siya for half a year. But availability-wise, mas available siya in the market. Meron sa Mumuso, sa Watson, meron sa Bench. Marami na siya. So, mas accommodating siyang bilhin compare kay castor. Sa castor oil, kailangan nyo pang orderin online. Bihira ka makahanap. And mas affordable din to kasi si castor oil medyo mahal. Yung maliit ko lang na gano'n na tube, ano na yun, 150 yata or 200 pesos, mga gano'n. And this one, like for example, itong Mumuso, 149 pesos lang to. Ganito na karami. At, ang maganda doon, pwede nyo na rin siyang gamitin all over your face. Alam nyo yun, pampaganda na rin siya ng kutis, mahaba pilik mata nyo at the same time. So, 2-in-1 na rin siya, diba? So, ito talaga ang pinaka-bet ko. Pangatlo naman sa aking listahan is oil. Any kind of oil. So, I have here, ngayon ang ginagamit ko is grapeseed oil. Kung nakapag-try na akong rosehip oil, tea tree oil, maraming klase ng oil. Usually ako, hindi ko napapansin sa pilik mata kasi hindi ko naman siya masyadong ginagalaw. Like, all the time nandito lang ako sa bahay at hindi naman ako all the time nagme-makeup or nag-curler. So, ang unang napapansin ko sa aking kilay, kung mapapansin nyo yung kilay ko, malaki na yung difference sa kilay ko noon. Kasi ngayon, medyo talaga malago na siya sa sobra siguro. Dami kong product na ginagamit sa aking mukha na nakakatulong din sa pagpapalago ng buhok. So, yung oil, any kind of oil actually, kahit baby oil pwede, huwag nyo lang lalagyan yung mata nyo ha. Just directly sa buhok na kailangan yung palaguin lang. Huwag nyo lalagay sa ibang mga parte na hindi nyo kailangan magpalago ng buhok. So, any kind of oil, kahit yung baby oil pwede. Kasi napansin ko, any moisturizing product or any talagang super intense moisture like oil, nakakatulong talaga sila para siguro lumuwag yung pores ng hair at lumabas yung hair or magtubo yung hair. Kaya feeling ko, nung gumamit ako ng oil, nakatulong din siya at the same time kasi nga pinapalambot niya yung follicles. Pinapalambot niya yung follicles ng hair, kaya lumahaba ako nga. Eto, compare sa dalawang minention ko, etong oil, very, very lightly lang. I mean, mabagal talaga yung kanyang hair growth production compare sa dalawang minention ko. Isama nyo na rin yung face nyo kasi again, 2-in-1 siya. So, pwede siya sa face, pwede na rin sa buhok at the same time. Parang aloe vera lang din. At huling-huli, at pinaka-mura at pinaka-accommodating as well is Petroleum Jelly. Okay, nung trinay ko lahat ng mga products na to, trinay ko rin si Petroleum Jelly. Kasi, again, na-notice ko nga na any moisturizing or any nakakalambot ng skin is nakakatulong din magpahaba ng mga buhok. So, trinay ko rin si Petroleum Jelly. Hindi nagpahuli si Petroleum Jelly kasi affordable siya and very, very moisturizing siya. Eh ako, lagi naman ako may Petroleum Jelly kasi lagi ko siya ginagamit sa mga areas na super dry. Might as well, trinay ko na rin siya sa pilik mata ko. Hindi naman nairita. So, nakatulong din siya.
Si oil at saka si petroleum jelly, parehas lang sila ng bilis or effect sa pilik mata at sa kilay. Ganun, kung gaano kabilis si oil, ganun din kabilis si petroleum jelly. But again, itong dalawang to parehas, pero mas ma-recommend ko pa rin si aloe vera at saka si castor oil ha. Alin doon dalawa, mas ahead sila compared to these two kasi ito medyo mabagal pero may improvement, alam yun? So for the past 6 months, gumagamit ako ng petroleum jelly sa aking pilik mata ko at nakatulong din sa'yo guys. Alam niyo yung pilik mata ko ngayon, ang laki-laki na ng difference compared to noon kasi ngayon medyo malago na siya, mahaba-haba na siya, as in malaki-malaki talaga yung difference. And nakaka-flatter tingnan kasi minsan curler lang, hindi na ako magmamaskara, especially for regular days lang na kailangan ko magpaganda ng very light. Kahit curler lang, okay na sa akin. Yung parang kahit hindi naman ganun compare sa iba, na hindi naman ganun kalago yung akin, pero parang F na F ko kasi compare to noon, talagang wali. So yun yung 4 na produkto na ginamit ko sa akin pilik mata at nakatulong talaga ng bonggang-bongga. Again, minention ko nga sa 4 na produkto kung gaano kabilis at ano talaga yung marirecommend ko. Ako personally, mas bet ko sa aloe vera kasi mas accommodating. At the same time, 2-in-1 product na rin siya kasi nagagamit ko rin on regular basis sa aking mukha na hindi na ako kailangang bumili pa ng extra produkto para sa aking kilay. So, si aloe vera talaga ang mas accommodating sa akin. Pero, nasa inyo pa rin, iiwan ko sa inyo yung tanong kung anong gusto nyong gamitin or mas budget-friendly sa inyo, mas accommodating sa inyo. So, iiwan ko na sa inyo ang tanong kung ano ang gagamitin nyo. But, lahat ng produktong yon nakatulong talaga sa akin. Sana nakatulong to sa inyo. If it did, do not forget to leave me a like. At kung may mga suggestion kayo, I'm sorry, doggy. At kung may mga suggestion kayo on what video to do next, comment kayo sa baba. At kung may mga feedback din kayo, kung kayo nakagamit na rin ng mga produkto na tingin nyo nakatulong sa pilik mata or hair growth, comment kayo kasi makakatulong tayo sa iba. And, yun lang. Thank you very much guys for watching. Do not forget to be happy all the time and have a great day. Bye guys! Siyempre may end to. Do not forget to watch my latest video. Ito yan. At kung hindi ka pa nagsusubscribe to channel ko, hit mo yung pagmumukha ko dyan. And I would like to say hi to Joanna Campit. Hello Joanna, thank you for watching. I love you and I'll see you guys soon. Bye!